Po si Alvin Estibaralpas. Ako po ay isang OFW sa Macau, China since 2005. Meron po akong kasing sasabihin sa inyo na sa tingin ko po ay importante at napapanahon para malaman nyo po ang buong detalye tungkol sa tinatawag na targeted individual o yung mga taong tinatawag ng gobyerno na non-investigative person. Ito po kasing programang ito ay masasabing illegal dahil sa maraming bagay. May mga loopholes po kasi sa batas ng tao. Kagaya nga po ng terrorist watch list na yan na kahit sino na lang pwede mong ilagay dyan kahit wala kang sapat na ebidensya para ilagay mo doon ang isang tao. Alam naman po natin sa loob ng gobyerno maraming kurap, maraming mukhang pera, at sa kasamaang palad marami pong mga whistleblowers na nagsasabi na may satanism, lalo na sa military. At marami ang mga tao na nasa loob ng gobyerno na kaanib nito. Ano po ba ang dinadanas ng isang targeted individual? Bilang TI po o targeted individual or non-investigative person or subject, ikaw po ay nasa ilalim ng isang surveillance 24/7. Ano po yung surveillance na yun? Bukod po sa mga gadgets mo, cellphone, laptops na nakasurveillance sa kanila, nakasurveil, lahat po ng iyong iniisip, lahat po ng iyong nasa utak, kayang-kaya po nilang mabasa sa pamamagitan ng tinatawag na brain-to-computer interfacing. Nagsimula po kasi ito after ng or during World War II. Ito mind control, mind manipulation technology. At ang isang sumikat na programa, na illegal program, ay ang tinatawag na MK Ultra ng CIA. Noong 1950s at nagtinapos allegedly noong 1970s. Ngayon, dahil sa paglaganap ng karahasan, bumuo sila ng terrorist group, anti-terrorist program o watch list sa ang bawat gobyerno at nakiisa dito. Ang ginawa naman ngayon ng mga korap na tao, mga sademonyong tao na ito, dahil sa pera, naglagay ng mga tao sa watchlist na to kahit walang sapat na ebidensya, walang judicial process para mailagay dito. Ngayon, ang mga taong nailagay dito natotorture sa pamamagitan ng mga non-lethal weapons o mga microwave technology na hindi alam ng mga tao dahil ang akala nila basta lang sila nakipag-participate na bantayan itong tao na ito, kesyo ganito, kesyo ganon, kung anong pinagsasabi tungkol sa kanya. Sana nga po kayong mga nasa gobyerno na makakapanood nito at kayong mga nasa publiko na makakapanood nito, marami pong mga bagay na hindi sila inaamin o sinasabi sa atin. Isa nga po itong technology na ito
Marami po mga biktima ang nagkiklaim na nilagyan sila ng implant sa isang parte ng buhay nila na tinatamaan sila ng microwave o directed energy weapon sa loob mismo ng pamamahay nila. Tapos walang pumapansin. Kahit mga pulis, hindi sila pinagpapapansin. Ang isa pang loophole na sinasabi nila para makapagpalusot sila sa crime nilang ginagawa sa mga TI ay sasabihin lang nila na may sira ulo niyan o may sira ulo niyan kaya wag niyong pakinggan. Ito naman TI na walang kalam-alam na technology pala yun, pupunta sa psychiatrist. Pagdating naman sa psychiatrist, misdiagnose na may schizophrenia, bipolar, o kahit anuman. Mawawalan ka ngayon ng karapatan para maghabla balang araw kasi meron kang history ng sakit sa isip. Kaya ng mga loophole sa batas, diyan nila pinalusot. Kaya tumagal ng tumagal itong klase ng technology na to at illegal program na to na unchecked, hindi man lang naimbestigahan na maayos. Pero sa katunayan, maraming mga biktima sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, ang umaangal na totoo ang programang ito at existing at maraming mga biktima nito. Tingnan niyo po yan na ba't ibang klaseng mga bansa itong mga neuro weapons sa buong mundo. Havana Syndrome. Ayan, alam niyo po ba yung Havana Syndrome? Yung Havana Syndrome, yan yung sumikat sa media na mga grupo ng mga government workers ng US sa ibang bansa, sa Havana, Cuba, sa China, etc., na tinamaan ng directed energy weapons at na documents nila na nagkaroon sila ng ebidensya na meron silang neurological damage. The same technology na ginagamit sa mga biktima ng Havana Syndrome ay ginagamit din sa targeted individuals. Isipin nyo ang mga TI, araw-gabi tinotorture ng technology na to. Walang tigil. Tapos, walang pumapansin. Pinagtatawanan. Kaya sinisira yung relasyon sa kamag-anak, kapitbahay, sa mga kaibigan, sa katrabaho, sa kakilala, hanggang ma-isolate ka. Kaya yung ibang mga TI, yung mga biktima nito, nagpapakamatay na lang. Yung iba naman nakakapatay dahil tinatarantado sila ng mga taong di naman nila kilala. Yung iba nababaliw kasi sleep deprived ka ng ilang araw, hindi ka patutulugin. Minsan makatutulog ka konti lang, minsan hindi ka patataihin, minsan naman diarrhea. Ganyan ang ginagawa nila sa mga TI. Araw-araw po yan, iba-ibang klaseng torture. Tapos pera pa yung mga boses na minumura ka araw-gabi, nilalait ka, alam niyo po kung anong purpose niyan. Sabi po ng isang tao na involved sa technology na to, na whistleblower siya, si Dr. Duncan, na sinulat niya sa libro niya na sabi niya, kaya pala sinasabihan ng masasamang salita o degrading words ang mga TI
para mawala yung ego, para i-break yung ego ng isang tao o mawala yung personality niya. Pagkatapos, lalagyan ka ng bagong personality pag na-achieve na nila yun. Yun ang purpose nun. Kaya araw-gabi kang tinatarantado ng mga voice-to-skull operators. Samahan mo pa ng artificial intelligence na nagsasalita din sa isip mo, nagko-comment sa mga iniisip mo, araw-gabi. Yan ang dinadanas po ng isang TI. Yung ibang mga babaeng TI naman nalalaglagan ng anak. Yung iba naman, yung sa regla nila, hindi tumitigil. Ganyan ang nagagawa kasi sabi ng isang microwave specialist na si Dr. Barry Trower, ang unang-unang naapektuhan daw ng microwave technology ay yung ari ng babae at ang bunganga ng tao dahil soft tissues yung mga yan at maraming tubig. Alam naman natin na ang microwave, tutuyuin yung tubig sa katawan mo niyan. Isipin niyo po, kung ito ay hindi totoo, no? How come na mag-i-spend ng billions upon billions of dollars ang mga gobyerno researching microwaves? Anong meron doon? Isipin niyo po yun. Salamat po. Sana po tulungan tayong lahat ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat na ma-expose ang lahat ng mga illegal na bagay na ginagawa ng mga taong nasa gobyerno sa ating mga taxpayers. At pagbayarin po sana sila sa lahat ng mga ginawa nila sa aming mga biktima nito.